Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Kailangan nating aminin na ang kamatayan ay maaaring nasa bawat sulok, isang bagay na hindi kailanman mahuhulaan kung saan at kailan magaganap. Maaaring ito'y sa loob ng isang mainit at masayang tahanan, sa isang madilim at tahimik na kalye, o marahil na para sa marami ay tila imposibleng mangyari habang nagsasalo ang pamilya sa hapagkainan. Gayunpaman, may mga kwento na lumilihis sa karaniwan. Ang kwento ni Kenny Ong ay isa sa mga yon. Posible nga ba ito? Paano mauuwi ang isang simpleng hapunan ng pamilya sa isang trahedyang yayanig sa buong Malaysia? Isang pangyayaring magtutulak pa sa mga awtoridad na suriin ang umiiral na mga batas. Tingnan natin ang kasong ito. Ang buong pangalan ng pangunahing tauhan ay Kenny Ong Lek Yang. Ipinanganak siya noong 1974 sa lungsod ng Ipoh, Malaysia, sa isang malaking pamilya. Bagamat kilala ang lungsod bilang isang kahangahangang destinasyon para sa mga turista, iba ang pangarap ni Kenny para sa sarili. Hinangad niya ang isang prestihiyosong trabaho, paglalakbay sa iba't ibang lugar at isang matagumpay na karera. Mga pangarap na likas sa isang batang babae na may matayog na ambisyon. Ngunit alam niyang hindi basta-basta nakakamit ang mga ito. Kailangan niyang magsikap. Nagtapos si Kenny ng high school na may gintong medalya bilang pagkilala sa kanyang husay. Pagkatapos nito, nag-aral siya sa isang universidad sa Hawaii, kung saan nagtapos siya ng kursong economics. Ito ang naging pundasyon ng kanyang hinaharap at alam niyang kailangan pa niya itong paunlarin. Bilang isang ganap ng independenteng babae, nagtungo siya sa Los Angeles kung saan nakakuha siya ng trabaho sa isang advertising agency. Sa City of Dreams, natagpuan niya ang katuparan bilang isang profesional sa kanyang larangan. Doon, noong taong 2001, nakilala ni Kenny si Brandon Ong. Tulad ng ama nito, ipinanganak si Brandon sa Singapore, ngunit lumipat sa Amerika kasama ang kanyang pamilya noong siya ay bata pa. Sa panahong iyon, siya ay itinuturing ng isang ganap na Amerikanong binata. Hindi nagtagal, nagpakasal sina Kenny at Brandon at lumipat sa karatig lungsod ng San Diego. Ngunit 2 taon pa lamang ang lumilipas sa kanilang pagsasama nang dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Nagkasakit ang ama ni Kenny ng liver cancer. Kailangan nitong sumailalim sa isang masilang operasyon sa Malaysia at walang katiyakan kung makaliligtas siya rito. Dahil dito, agad nag-impake si Kenny at noong Hunyo 1, iniwan muna niya ang kanyang asawa sa Amerika at lumipad pabalik sa kanyang ama. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon. Unti-unting humupa ang sakit. Tiniyak ng mga doktor na si Bijen, ang palayaw ng ama ni Kenny, ay mabubuhay pa ng matagal at tiyak na maaabutan pa ang kanyang mga magiging apo. Nakabuntong hininga si Kenny sa ginhawa. Panatag na ang kanyang loob. Maaari na siyang bumalik sa kanyang minamahal na asawa at sa trabahong labis niyang kinagigiliwan. Sumakay siya sa isang pang-umagang flight patungong Los Angeles. Kinagabihan, inimbitahan niya ang kanyang pinalawak na pamilya sa isang hapon ng pamamaalam sa kanilang paboritong restaurant na tinatawag na Montes. Isang lugar na madalas nilang puntahan tuwing pista. Opisyal noong nakatira pa si Kenny kasama ang kanyang mga magulang. Habang nasa kalagitnaan ng hapunan, biglang nakaramdam ng hindi maganda ang kanyang ina. Agad na nag-alok si Kenny na ihatid ito pa uwi. Sa parking lot, matagal niyang hinanap ang parking ticket sa kanyang pitaka. Nang hindi niya ito makita, inakala niyang naiwan niya ito sa loob ng sasakyan. Hiniling niya sa kanyang mga kapatid na bantayan muna ang kanilang ina at dali-dali siyang tumakbo patungo sa kotse. Ngunit matagal siyang hindi bumalik. Dahil sa pag-aalala, nagpasya ang kanyang ina na siya na mismo ang pumunta sa parking area. Subalit nang makarating doon, wala na ang sasakyan ni Kenny at wala rin ang kanyang anak.
Isa sa mga kapatid ang agad tumawag sa cellphone ni Kenny. Ngunit lalo lamang silang nabahala nang malaman nilang naka-off ito. Kilala nilang mabuti si Kenny. Hindi siya basta-basta mawawala ng walang paalam. At kung sakaling may nangyari man, tiyak na tatawag siya upang ipaalam at hindi magdulot ng pag-aalala sa kanyang pamilya. Ngunit ano nga ba ang maaaring nangyari sa isang saradong parking lot na halos 300 talampakan lamang ang layo mula sa kanyang pamilya? Lumapit ang ama ni Kenny sa mga gwardiya ng gusali at hiniling na makita ang kuha ng mga security camera. Sa una, wala silang napansing kakaiba. Makikita si Kenny na naglalakad papunta sa kanyang sasakyan. Kinakapa ang kanyang mga bulsa at naghahalungkat sa kanyang pitaka para hanapin ang susi. Ngunit maya-maya, may napansin sila. Sa likuran ni Kenny ay may isang lalaking hindi nila kilala. Sinusundan siya nito. Humihinto kapag humihinto siya. Bumibilis kapag bumibilis din siya. Mula sa isa pang kamera, sabay na pinanood ng mga gwardiya at nang nag-aalalang ama ang paglabas ng sasakyan ni Kenny mula sa parking lot. Ngunit ang mas nakakagulat, isang lalaki ang nasa likod ng manibela. Malaki ang posibilidad na siya rin ang lalaking sumunod kay Kenny kanina. At si Kenny, nakaupo siya sa passenger seat. Sa unang tingin, malinaw na tila may naganap na sa pilitang pag-alis. Agad na tumawag ng pulis ang pamilya. Dapat kilalanin na mabilis kumilos ang Malaysian Police. Sa sandaling matanggap nila ang impormasyon tungkol sa nawawalang babae at sa sasakyang tinangay, agad silang nagsimula ng paghahanap. Makalipas lamang ang ilang oras, may isang highway patrol na nakapansin ng sasakyang tumutugma sa ibinigay na description. Upang hindi magdulot ng hinala o takot sa posibleng sangkot, at dahil hindi pa nila lubos na natitiyak ang buong sitwasyon, maingat na pinahinto ng mga pulis ang sasakyan para sa karaniwang pagsusuri ng mga dokumento. Huminto ang kotse. Kapansin-pansin ang kaba ng driver. Ngunit pilit itong ngumiti habang inaabot ang kanyang lisensya sa pulis. Si Kenny, na nakaupo sa tabi niya, ay tila sinusubukang magbigay ng palatandaan sa pulis. Mga senyas na maaaring may mali sa sitwasyon. Ngunit abala ang pulis sa pagtingin sa mga dokumento ng driver. Sa kasamaang palad, hindi niya agad naunawaan ang mga senyas ni Kenny. Napansin ito ng lalaki. Sa isang iglap, inapakan niya ng madiinang silinyador at mabilis na pinaharurot ang sasakyan palayo sa patrol car. Sinubukan ng mga pulis na paputukan ang tumatakas na sasakyan, ngunit hindi ito napahinto. Gayunpaman, naiiwan sa kanila ang mga dokumento ng driver, ang lalaking kinilalang si Ahmad Najib bin Aris, 27 taong gulang. Saglit nating balikan ang kanyang pinagmulan. Ipinanganak si Ahmad noong 1976 at lumaki sa Muar, Malaysia. Siya ang ikalawa sa 4 na magkakapatid. Nag-aral siya hanggang 3 taon ng secondary school. Ngunit hindi na niya natapos ang huling 2 taon ng pag-aaral. Sa Malaysia, 5 taon ng secondary edukasyon. Ngunit kinailangan niyang huminto upang magtrabaho at tumulong sa pagtaguyod ng kanilang pamilya. Kilala siya bilang masipag. Noong 1978 at 1978, lumipat siya mula Muar patungong Kuala Lumpur. Kalaunan, nag-asawa siya at nagkaroon ng 2 anak. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, siya raw ay may maayos na ugali at responsable sa kanyang trabaho. Ngunit bumalik tayo sa kaso. Makalipas ang ilang oras, may isang binatang lumapit sa pulisya at nagkwento ng isang kahina-hinalang pangyayari. Ayon sa kanya, habang kumakain siya sa isang roadside cafe, may lumapit na lalaki at nagsabing nagbabakasyon sila ng kanyang asawa. Ngunit nasiraan umano sila ng gulong sa daan at hindi na makapagpatuloy sa biyahe. Naawa ang binata at nag-alok ng tulong. Lumabas sila at kinuha niya ang jack mula sa kanyang sasakyan upang ipahiram sa lalaki. Ngunit may napansin siya. May mga bakas ng tama ng bala ang sasakyan. At sa unahang upuan,
nakita niya ang isang babaeng halatang takot na takot. Hindi ito mukhang isang asawang masayang naglalakbay, kasama ang minamahal. Samantala, ang lalaking nagpakilalang asawa ay hindi naman talaga nagpalit ng gulong. Sandali lamang niyang pinaglaruan ng Jack, nagreklamo, at saka ito ibinalik. Agad na napagtanto ng mga pulis na ang babaeng nakita ng binata ay si Kenny, at ang lalaking kasama nito ay si Ahmad. Ngunit iyon na ang huling pagkakataong may nakakita kay Kenny ng buhay. Pagkaraan ng 3 araw, natagpuan ang kanyang bangkay sa isang manhole ng Invernal, malapit sa isang construction site. May mga palatandaan na sinubukang sunugin ang lugar upang itago ang ebidensya. Ayon sa resulta ng autopsy, nagtamo si Kenny ng ilang saksak sa tiyan bago siya sinakal. Hindi rin kalayuan sa construction site, natagpuan ang kanyang sasakyan. May tama ng bala ang gulong at may mga bakas ng dugo sa likurang upuan. Bagamat nasa kamay na ng pulisya ang mga dokumento ng suspek, nakapagtataka na saka lamang sila nagtungo sa tirahan ni Ahmad matapos matagpuan ang bangkay. Ang mas lalong ikinagulat ng marami, nasa bahay lamang si Ahmad ng mga panahong iyon, namumuhay ng tila walang nangyari. Para bang wala siyang tinangay na sasakyan. Para bang wala siyang sapilitang isinama na isang babae na umuwi lamang upang dalawin ang kanyang ama na may karamdaman. At para bang hindi siya tumakas mula sa mga pulis na humanghabol sa kanya. Pagkaraan ng kanyang pagkakaaresto, pinatunayan ng forensic tests na bukod sa dugo ni Kenny, natagpuan din ang DNA ni Ahmad sa loob ng sasakyan. Mahalagang banggitin na sa Malaysia, napakabihira ng mga ganitong krimen, lalo na ang mga kasong may matinding karahasan. Ayon sa kanilang criminal code, ang pinakamataas na parusa para sa ganitong krimen ay hindi lamang habambuhay na pagkakakulong, kundi kamatayan. Hindi malinaw kung ano ang inaasahan ni Ahmad, lalo na't hawak na ng pulisya ang lahat ng kanyang impormasyon. Gayunpaman, inamin niya ang kanyang ginawa at nakipagtulungan pa sa investigasyon, marahil sa pag-asang ito'y makapagpapababa ng kanyang parusa. Sa paglilitis, sinubukan niyang ipakita ang sarili bilang inosente. Iginiit niya na noong gabing iyon sa parking lot, ibang babae raw ang kanyang pakay. Ngunit nagkamali lamang siya ng pagkakakilanlan at napagtanto ito nang nasa loob na sila ng sasakyan ni Kenny. Ayon kay Ahmad, nagkatawanan pa raw sila ni Kenny tungkol sa sitwasyon. Sinabi rin niya na sinubukan niya itong hikayatin sa isang pagtatalik at iginiit pa niyang hindi raw ito tumutol. Ang mga marka sa leeg ni Kenny ayon sa kanya ay bahagi lamang umano ng isang pantasya sa pagitan nila at aksidente raw ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil dito, sinabi ni Ahmad na natakot siya at nagpa siyang itago ang bangkay at sunugin ito. Ngunit malinaw sa prosekusyon na ang kwentong ito ay imbento mula simula hanggang wakas. Isang depensang inihanda ng kanyang mga abogado. Kung paniniwalaan ang bersyong iyon, maaari sana siyang maharap lamang sa mas magaan na kaso tulad ng hindi sinasadyang pagkamatay. Idinagdag pa ng depensa, kung talagang bihag si Kenny, bakit hindi siya tumakas habang abala ang suspek sa pag-aayos ng gulong? Sa unang tingin, maaaring may tunog na kapanipaniwala ang ganitong argumento. Ngunit may isang detalye na tuluyang sumira sa kanilang depensa, ang mga saksak na natamo ni Kenny. Dito tuluyang gumuho ang kanilang bersyon ng mga pangyayari. Batay sa masusing investigasyon at sa resulta ng autopsy, iba ang malinaw na larawan ng nangyari. Nakakita si Ahmad ng nag-iisang babae sa parking lot sa labas ng restaurant at sinundan ito. Nang buksan ni Kenny ang kanyang sasakyan, tinakot siya gamit ang patalim at pinaupo sa passenger seat habang siya ang umupo sa likod ng manibela. Matapos ang insidente sa pulisya at ang bigong pagtatangkang ayusin ang nasirang gulong, dinala niya ang sasakyan sa isang liblib na lugar. Doon naganap ang karahasang sinapit ni Kenny. Tinangkad niyang lumaban at dahil dito ay nagtamo siya ng mga saksak
bago tuluyang mawalan ng buhay dahil sa pananakal. Pagkatapos nito, itinapon ni Ahmad ang kanyang katawan sa isang manhole malapit sa construction site at tinakpan ito upang hindi agad matagpuan. Kinabukasan, bumalik pa siya roon at sinubukang sirain ang mga ebidensya sa pamamagitan ng pagsunog. Isang malamig at planadong krimen na tuluyang nabunyag sa harap ng hukuman. Kalaunan, napag-alaman din na may 4 pang naunang insidente si Ahmad na kinasangkutan ng mga kababaihan. Sa kabutihang palad, nabuhay ang mga ito. Ngunit dahil sa takot at pangamba, hindi sila nagsampa ng reklamo noon. Sa wakas, noong Pebrero 23, 2005, matapos ang ilang taong paglilitis, naglabas din na ng hatol ang korte. Bukod sa pinakamabigat na parusa, ipinataw din kay Ahmad ang 10 paghahagupit bilang bahagi ng sentensya. Habang nasa bilangguan, sinubukan pa ni Ahmad na iapela ang kanyang sentensya. Sumulat pa siya sa pinuno ng estado ng Selangor upang humiling ng kapatawaran, ngunit ito ay tinanggihan. 13 taon matapos ang krimen, noong Setyembre 23, 2016, tuluyang ipinatupad ang hatol sa kanya sa pamamagitan ng pagbitay. Ang kasong ito ay naging isa sa mga pinakapinag-usapan sa Malaysia. Hindi lamang ang bigat ng krimen ang ikinagulat ng publiko, kundi pati ang katotohanang posible pala ang ganitong insidente sa isang mataong lugar tulad ng shopping center. Kahit pa sa parking area lamang. Bilang tugon, nagsimulang magpatupad ang mga awtoridad ng mas mahigpit na seguridad. Dinagdagan ang mga CCTV camera sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinalakas ang presensya ng mga gwardiya sa mga shopping center at naglaan pa ng mga espesyal na parking space para sa kababaihan. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, nananatiling masakit ang katotohanan. Kinailangan munang may isang inosenteng buhay ang mawala bago isinagawa ang mga hakbang na ito. Isang babaeng umuwi lamang upang dalawin ang kanyang ama sa loob ng 2 linggo mula sa napakalayong lugar ang naging dahilan ng mas pinaigting na seguridad sa buong bansa. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.